Step 1, kumuha muna kayo ng CTPL. Ako, yearly, kumukuha ko sa M. Lohilier. Pwede rin naman sa Cebuano Lohilier o di kaya ay sa Western Union. Dito ako kumukuha dahil significantly mas mura talaga dito. So kung let's say sa mga pinakamalapit ay nasa 1,000 plus, dito ay nasa around 600 lang. Later, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung talagang nagastos ko sa pagkuha ng CPTL dito. Next step is the emission testing. So punta kayo sa pinakamalapit or pinakamura na emission testing center. So dito sa amin, it so happened na ang emission testing center ay katabi lang ng LTO Carmona. So kaya doon na tayo pupunta ngayon. Ibigay nyo lang yung inyong OR at CR, kopya ng OR CR, Xerox copy lang yan dito sa kanilang cashier o dito sa kanilang mga attendants. So ito yung kanilang rates, 700 yan for the sedan. And fill up nyo lang yung form na ito at ibalik nyo doon sa cashier. One-stop shop din ito, katabi lang nito yung CTPL at yung driving center para sa mga gustong kumuha ng lisensya. Antayin yung tawagin yung pangalan na nakarehistro sa inyong sasakyan at yan, itetesting na nila for the emission. So once passed, magpapapicture yung si kuya, tapos ibibigay na sa inyo yung form. While waiting dun sa printed copy ng inyong emission, proceed na kayo sa inspection area. Sa inspection area, magpifill upan lang kayong form. Then magkakaroon lang ng mga testing sa inyong sasakyan. Pag printed na yung result ng emission testing yan, so passed, babalik kayo dun sa inspection area at doon ay bibigyan niya kayo ng stub para papasok na kayo dun sa kanilang office. Once nasa loob na kayo, very simple na lang. Antayin nyo na lang tawagin yung pangalan nyo for the payment. We're done na magpa-register, magpa-renew ng ating sasakyan. So just to summarize everything na napanood ninyo, requirements na kailangan ninyo ay una, CTPL insurance. Yung CTPL insurance na yon, pinakita ko na sa inyo. Pwede nyong makuha yon sa M. Lohilier or Cebuano Lohilier na sobrang mura compared sa mga insurance provider na malapit sa LTO. Nung nakuha natin sa M. Lohilier ay 606 pesos lang compared dito na nasa 1,300 dito yung sa malapit sa LTO. So better na kumuha na kayo. So first step is kukuha muna kayo ng insurance, CTPL. Once na makakuha na kayo, ang next step na is pumunta na kayo dito sa LTO. Dito sa LTO Carmona, katabi lang niya yung emission testing center. Usually naman sa mga LTO branches, may mga emission naman yan na mga katabi or kalapit. Dumating ako mga 8:30 AM dito sa emission center. So natapos ako before 9. So mga siguro 15 to 20 minutes lang yung buong process. Binayaran ko is 700 pesos para dito sa ating hatchback na Wigo. Same lang din kung SUV or sedan yung sasakyan mo. Same lang yung kanilang rate. Nandun naman sa video kanina yung mga rates ng kanilang mga sasakyan sa emission. So once matapos ng emission, ang next step na is the vehicle inspection. Sa vehicle inspection naman, papastart lang yung sasakyan mo. Pagka-start ng sasakyan mo, papasindi lang yung iyong wiper, yung hazard, yung left and right turn, or right signal, left and right signal. Tapos, hinahanap pa rin nila yung early warning device. So make sure na dala-dala nyo yung early warning device. Ilalagay ko rin sa description below kung saan ko nabili early warning device ko na LTO approved yung ginagamit ko. Kaya nung makita nila, walang question, walang kahit na ano,
okay na kaagad. So once na ma-inspect na, babalik ka sa parking, dadali mo ulit yung sasakyan sa parking, then proceed ka na sa loob ng LTO. So dun sa loob ng LTO, very simple ang process, mag-aantay ka lang talaga. Pagka, yun na yung form, na filled up na-inspect na, nasa iyo na rin yung, of course, yung emission and insurance, ipapasa mo na yan sa loob ng LTO office, sa customer service representative nila. Tapos, tatawagin na lang yung name mo. So, approximately, nasa 15 minutes din ata yung antay ko. So, basta wala pa akong 1 hour for the whole duration ng pagpaparehistro ko dito, including the emission. So, ang aantayin ko lang is yung pangalan. Pag natawag na, magbabayad lang ako sa cashier. So, ang total na binayaran ko is 1,710 pesos. Kasi meron akong top load. Yung top load nitong sasakyan, binayaran ko na 100 pesos. So, pero kung wala kayong top load na ipaparehistro, 1,610 lang ang usual na binabayaran during renewal ng sasakyan. Okay? So again, lilista ko na lang dito kung magkano yung total na ginastos ko, and you can pause it na lang para makita ninyo yung total na ginastos ko kung ano-ano yung mga yon. By the way, dun pala sa CTPL Insurance, make sure ninyo na kapag ka magpaparenew kayo, medyo agahan nyo kasi lagi silang offline. So sayang din kasi, doble kasi yung difference ng difference ng presyo ng insurance dito. So antay-antayin nyo lang, pag sabi nilang offline, balik ulit kayo bukas. Pero kung talagang abutan na kayo ng inyong deadline ng rehistro, pwede naman sa pinakamalapit na insurance provider ng LTO. Although yun nga lang, mas mahal lang talaga siya. Okay, so that's it mga kaswak. I hope naging informative itong video na to, at magparehistro na rin kayo as early as 1 month before ng iyong due date. Pwede na kayo magpa-renew. Okay, so see you next time mga kaswak. Bye bye.